Magi-spray na tayo ngayon ng pandamo ngayong hapon. Ang gagamitin natin, ito, Oxygold. Ayan, Oxygold gawa ng Transworld mga ka-agri. Medyo malabo. Ayan, Oxygold. Saka tong Select. Paghahaluin natin sila. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ito yung pinaghahalo. Magandang hapon mga ka-agri. Magbabahagi na naman ako ngayon at masaya ako mga ka-agri na magbabahagi ako ng isa na namang ideya sa pagkontrol ng damo dito sa sibuyas, kung paano yung hindi maapektuhan yung sibuyas natin. Bali, ang kwan ko na to mga ka-agri, itong sinishare ko na to para to sa mga hindi pa talaga nakakaalam o wala pa talagang experience sa pagsisibuyas. Kasi alam naman na to mga ka-agri ng mga ka-agri natin dyan na matagal nang nagsisibuyas. Bali, nagbibigay lang tayo ng ideya. Baka naman sabihin ng mga ka-agri natin dyan na matagal nang nagsisibuyas ay alam na namin yan, ganun mga ka-agri. Pero dito, binabahagi ko to para sa mga hindi pa nakakaalam, para naman malaman din nila mga ka-agri. Ayan, kahapon, kaninang maga kasi mga ka-agri, ito yung sitwasyon nya. Ganyan, wala kang makikitang damo sa ngayong hapon. Pero kaninang umaga yan mga ka-agri, marami akong nakita dyan na damo. Mga damo na mga paragis, yung maliliit, sobrang liliit. Ito, ipapakita ko sa inyo mga ka-agri, bibigyan ko kayo ng sample. Ayan, ito, nakikita nyo ba yung puti na yan mga ka-agri? Ayan, kaninang umaga yan mga ka-agri ay kwan siya, nakabuka yan, yellow green yan kaninang umaga. Sa umagang-maga nyo tingnan mga ka-agri, pagkayari nyo magpatubig, pagka nakapagpatubig na kayo 2 days pagkatapos nyo magpatubig, tingnan nyo ng maga, pagbasa pa yung lupa na yan, makikita nyo sa umagang-maga meron siyang maliliit na para lang siyang, yun nga, ganito lang siya kaliliit, oh. Ayan, ganyan lang siya kaliliit, parang ugat lang siya. Pero pagka umaga yan mga ka-agri, nakabuka yan, yellow green siya. Ito, ayan, oh. Ayan, ito, medyo malabo mga ka-agri. Ayan, ganyan. Sa umaga yan, mga yan, nakabuka yan pagka maga nyo titignan. Kaya alam ko na marami tong damo. Ayun, oh, ayun, oh. Yan, tinuturo ko na yan. Damo yung mga yan mga ka-agri na ano tawag dito, yung possible na. Ayun, oh, kitang kita, no. Kaya kung hindi nyo kabisado mga ka-agri na magsibuyas, o kung hindi nyo, hindi nyo kabisado na tignan yung damo mga ka-agri, hindi nyo talaga makikita yan. Kaya nga itinuturo ko sa inyo mga ka-agri kung paano makita yung sibuyas. Puntahan nyo ng magang-maga, makikita nyo dyan, yellow green yung mga yan. Ito, oh, tignan nyo mga ka-agri, oh. Ayan, oh, yan, puti na yan, oh. Ito, ang kapal, oh, makapal siya, oh. Ayan, oh, yung puti na yan mga ka-agri. Itututok natin para makita ninyo. Oh, yan, damo yan. Sa umaga yan mga ka-agri, yellow green yan. Pero pagka dahil siguro na arawan at maliit pa, nakukuhan siya, nagiging puti pa lang siya. You know, oh. Ayan. So kung yun nga, kung hindi mo alam tingnan yan, iisipin mo na walang damo. Magugulat ka na lang mga ka-agri, marami nang nakatubo dyan na ganito na siya. Ayan, ganito na kalaki. Kasi nga, ganun pa lang siya kaliit. Ayan, oh, yung mga yan. Kung hindi mo kabisado, hindi mo talaga yan makikita. Pasensya na mga ka-agri, sinisipon tayo. So, ang proseso mga ka-agri, ayan, oh, dito. Ayan, oh. Malayo pa lang ako, nakikita ko na. Oh. Kasi kabisado ko mga ka-agri, o alam ko kung may damo nga o wala. Kailangan tignan mo, yan ang kasarapan mga ka-agri na patayin ng pandamo, yung mga ganyan. Pag na-sprayan yan mga ka-agri, patayan kahit sa mahinang lason lang. Para nang sa ganun, etong sibuyas natin, ayun, oh, etong sibuyas na to, safe siya, kumbaga hindi siya masyadong magdadamdam. Kasi pagka medyo malalaki na, yung ganito na siya, ito, sa pilapil, ayun, oh,
Pag ganito na kasi mga ka-agri, kuwan siya. Medyo maglalakas na kayo ng pandamo. Pagka naglakas kayo ng pandamo, ganito ang mangyayari, magkakaroon siya ng medyo lukot. Pero hindi naman yan i-apekto sa may sibuyas. Medyo malulukot lang yung dahon niya. Pero maglalabas din siya ng magandang dahon pa. Ayan. Pero kailangan kasi pagka ganyan, maglalakas na tayo ng pandamo. Kaya naman dito, yung ganyan pa lang kalalaki, ayun o. Yung ganyan pa lang siya kalalaki, yung puti na yan. Tapos yun, dapat na kukuha na natin na i-isprehan na, ayun o. Na-i-isprehan na para naman, para nang sa ganon, mamatay na siya, hindi na siya lalaki. Tapos, ang kainaman dyan mga ka-agri, kahit mag-spray tayo ng medyo mahina lang, mamamatay yung damo na yun. Tapos etong sibuyas natin safe, hindi siya magdadamdam, hindi siya magkakaroon na ng ganito. Lalo na mga ka-agri, iwasan ninyong maglakas ng pang-spray o yung lason na pamatay damo kapag nakapag-abono na tayo. Kasi eto mga ka-agri, nakapag-abono na kami rito. Ayan. Eto na yung sibuyas namin. Eto yung nakaraang video ko mga ka-agri na inisprehan namin ng yung Taiwanese saka yung pinaghalo na Taiwanese saka Brodan. Ayan o, makinis na. Talagang wala nang uod dito mga ka-agri. Pero kahit ganun, napatay na namin yung damo. Nagbagtaw lang kami ng isang gabi. Siguro isa o dalawang gabi. Mag-i-spray na naman kami. Hindi po pwedeng magbagtaw ka ng masyadong malayo mga ka-agri kasi kumakapal yung kwan natin. Yung sibuyas natin, mas lapitin siya ng uod para maiwasan natin yung harabas. Pero hindi naman yun yung topic mga ka-agri. Sinabi ko lang. Balik tayo sa pandamo. Ito. Ayan. Balik tayo sa pandamo mga ka-agri. Ito na. Papakita natin. Ito yung gagamitin natin mga ka-agri. Mga kombinasyon sa pandamo. Ayan, ilalagay natin siya sa may knapsack dito sa may knapsack na 16 liters. Ngayon, pagkabisado nyo na, pwede namang gamitin mga ka-agri yung 25 liters na power spray. Pero pag hindi nyo pa kabisado, yung ganito gamitin ninyo, 16 liters. So ang gagawin nyo, ito mga ka-agri, ayan, Oxygold. Ang katulad nito mga ka-agri, yung etong Gold, kaparehas nito yung Gold. Tatandaan nyo mga ka-agri, ang Gold kasi pinapatay niyan mga ka-agri yung ganito. Yan, yung mga malalambot ang dahon. Marami dyan, pero yung eto kasi medyo mahirap tong patayan, pero kayang-kaya to ng Gold. Saka etong Oxygold, ayan, kayang-kaya nito yan. Gold, Oxygold, ayan, pare-parehas yan. At saka yung Ronstar mga ka-agri, pare-parehas sila ng pinapatay. So eto, ang dosage nito, dahil nakapag-abono na tayo. Pag hindi pa tayo nakapag-abono, medyo malabo mga ka-agri yan. Pag hindi pa tayo nakapag-abono, pwede tayong maglagay ng ganito, 25 ml. Ito. Yung kwan mga ka-agri, yung Gold, etong Gold, pwede nyo ring lagyan ng 25 ml. Pag hindi pa kayo nakapag-abono, hanggang 30 pwede yan. Wag nyo lang itututok na ganun mga ka-agri, medyo kwan lang. Hapyaw-hapyaw lang siya. Basta importante mababasa yung lupa. Ayan. Makikita nyo naman yung basa ng lupa. So ito yung gagamitin natin ngayon para sa kahigmata, yung mga malalambot na dahon. Ito naman, hahaluan natin siya ngayon ng Select. Etong Select na to mga ka-agri, mabisa naman to sa may paragis, kaya Select. Yung kasing one side mga ka-agri na alam naman natin sa mga magsisibuyas na alam natin na magsisibuyas, yung mga ibang magsisibuyas na hindi naman nakakapatay yun ng paragis. Hindi kaya ng one side yung paragis mga ka-agri. Kaya kung may tumutubo dyan na paragis, hindi kaya yun ng one side. Kaya ang ginagamit natin, ito, Select. Mas mahal nga lang to mga ka-agri kaysa sa one side. Yung one side kasi mas mura yun mga ka-agri. Kaya lang, nakakapatay siya, kaya lang hindi yung paragis. Pag may iwan yung paragis mga ka-agri. Ito kasi lahat, maliban lang yung ganito, hindi niya naman kayang patayin yung mahaba yung dahon, yung ganito. Kaya nga Gold ang ginagamit natin dyan. Kaya hinahaluan natin kasi hindi kayang patayin yan ng mga one side, hindi kayang patayin yan ng Select, hindi kayang patayin yan ng trans side. Ito, kapares nito yun.
Teka na. Ayan. Etong select, kaparehas nito yung ang pinapatay nito, kaparehas nito yung one side, yung trans side. Saka yung Cleto D. Yan, pare-parehas yung mga yan. So ayan, yan ang i-spray natin. So ang dosage naman nito mga ka-agri, kapag ka yung kwan na, yung nakapaabono na tayo, lalagyan lang natin siya ng 30 ml dito. 30 ml lang mga ka-agri. Ito naman, ang dosage naman nito mga ka-agri ay 25 to pagka wala pang abono. Pero pagka may abono na, kasi maselan na kasi mga ka-agri kapag ka nabonohan na natin, ayun, may nakasabog ng abono. Ang gagamitin na lang natin dito 10 ml hanggang 15 ml. Huwag na kayong lalampas doon mga ka-agri para hindi na masunog yung sibuyas nyo. Nakakasunog din to kapag ka sobra, lalo na pag natutukan yung sibuyas nyo. Pero hindi mamamatay ang sibuyas. Ganito lang mangyayari, ayun, ito tama to nung bago ko mag-abono. Kaya may ganyan. Pero ito, ayan, may lalabas siyang bagong dahon na unat. Kaya magbabago rin siya kapag inabonohan na. Ito bali parang patikim na lang siya. Kaya nga ang sinasabi ko, yung parang lumot pa lang siya, yung parang ugat. Kailangan makuha na natin siya, mapatay na natin para nang sa ganun hindi nadadamuhin yung sibuyas natin. Saka mahinang dosage lang yung gagamitin natin. So tipid tayo sa abono, sa gamot, sa lason na sa herbicide. Nakakatipid na tayo doon, tapos safe pa yung halaman natin, kaya maaga pa lang ini-spray na natin. So ang timing ko nga pala rito mga ka-agri ay sa hapon. Tinitingnan ko na yan sa umaga. Tinitingnan ko sa umaga yan kung may damo na ganun, yung parang ugat-ugat. So pagka meron na, i-sprayan ko na yan sa hapon bago ako magpatubig kinabukasan mga ka-agri. Halimbawa, magpapatubig na ako bukas, so kung hindi sa isang araw, mag-i-spray na ako ngayon para nang sa ganun pag pinatubigan yan, malulusaw talaga lahat yung damo na in-sprayan ko. Meron namang mga ka-agri na iba na may diskarte naman yung iba. Pag napatubigan, halimbawa nagpatubig tayo ngayon, bukas ng maga basa pa yung lupa, ini-sprayhan din nila. Ang rason naman daw nun ng mga ka-agri, mas kumakalat yung lason kapag basa na in-sprayhan sa umaga. Pero sa akin mga ka-agri, mas gusto ko yung medyo tuyo siya, tapos i-sprayhan ko siya, tapos pag nagpatubig, yun mas pakiramdam ko mga ka-agri, mas nalulusaw. O yun yung subok namin mga ka-agri. Kaya yun yung ganong method, ganun yung proseso namin sa pag-spray. Yan. So ayun, kakargahan ko na to mga ka-agri. Hindi ko na siguro maipapakita, tapos kuwan na lang. Yun na, tandaan nyo na lang mga ka-agri yung sinabi ko. Eto mga ka-agri, pang control to sa mga damo. Tatandaan nyo. Pangit kasi yung may damo mga ka-agri, dahil nga unang-una hindi naglalaman yung sibuyas. Ikalawa, pag sumukal yan, magiging bahay yan ng paru-paro, na dyan mangingitlog yung mga paru-paro, magiging uod yan. Kaya nagiging mauod yung area natin. Huwag nating hayaan ganun mga ka-agri. So ayun mga ka-agri, maraming salamat.